So, review natin yung paano ko nakuha yung trade na to kanina. First, lagay tayo ng weekly dito. Lagay natin yan, weekly. Huwag muna natin i-extend. After that, lagay din tayo sa London. Ito, wait lang, alisin mo na ito. Ito, gawin natin yung daily session. So, wala yung pinagkaiba. Pinagkaiba lang nila is yung kulay nila. Yung POC ng weekly at ng weekly natin is yellow. Yung POC naman ng daily at session natin is blue. So, bakit ko ba pinasukan tong trade na to? So, as you can see here, when I view the market, ito pa lang yung nakikita ko kanina. Ganito. So, nakita natin na the prices are moving below the weekly POC/daily POC kasi first day of the week pa lang siya. So, yung daily at weekly natin is iisang volume pa lang. Tapos ito yung session. So, nakita ko dito, pag move dyan sa taas, I consider it as invalid kasi the session is saying that it's a buy but the dailies are saying that it's a sell. So, nag-antay ako either mag-break yan dito sa taas to take a buy or mag-break siya dito sa baba to take a sell. So, yan yung nangyari. Nag-break. Pasok ako ng trade. Stop loss above the swing high and value area high nito. Tapos yun. TP hit. Targeting this low. TP hit ako dito. After that, kasi nga 4 pa naman, yung main trade natin will happen at 5:30 PM UAE time. So, dyan is around 9. Yeah, 9:30. 9:30 sa Pilipinas. So, move natin to ulit yung volume. So, paano ko ito nakuha ng trade na to? Kasi nga, nag-move siya, move natin ulit dito. So, as we can see, yung POC natin nandito, di ba, ngayon? Yung the past, biglang nag-move yung POC natin papunta dito. Kasi yung POC kasi nag-a-adjust din siya palagi katulad dito. Nandito pa yung POC. Depende sa price level at volume ng mga traders na move yung POC palagi. Nag-move dito. Diyan pa rin siya. Tapos, dito. Diyan pa rin siya sa baba. Pag hit niya dito guys, andyan pa rin siya. Pagdating dito, nag-move yung POC dito. Ibig sabihin, point of control. Ibig sabihin, this certain time, maraming interested to sell or either buy. Pero nag-break siya. Ibig sabihin, yung nag-ahari during this time is the sellers. Kaya pinasok ko agad. After that, move natin ulit. Yung POC from here, napunta dito. Tapos, kung nag-break siya dito, I won't take a buy or a buy. Because sabi ng POC natin, we are at the selling pressure. Either mag-antay ako ng break dito or antayin ko ito na mag-adjust. Which happens din. Nangyari din. So, andito pa rin yung POC natin ha. So, ito, i-move din natin to. Pagdating dyan, yun. Kita nyo? From here, dito ng POC, nag-move siya papunta dito. So, valid talaga yan siya na we are on the selling territory. Pero ang maganda kasi nito, pag nag-break siya dito, mas certain tayo na buy na talaga yan. Pero pag nag-break siya sa baba, mas certain din tayo na sell na yan. Kasi, ibig sabihin, at this certain level here, maraming interested sa level na yan. Either to sell or to buy. So, nakita kasi natin dito na currently, nandito tayo sa baba, di ba? Pag move ng price, nasa baba yung nag-break siya dito sa baba. So, pinasukan natin yan. Yung stop loss ko, nilagay ko lang sa taas ng week na to. Actually, pwede mo ilagay dito kung gusto mong kunin yung malaki yung risk tolerance mo. Pero sa akin, nilagay ko lang dyan dahil pag gumamit tayo ng dyan, Feb dyan,
Dyan. Yan yung taas ng isang level natin, which is the 60%. So, inangat ko lang dyan yung stop loss ko. Tapos as we can see here, yun, TP hit. Yung tinarget ko naman sa TP na to is yung ito, low na to. Dito. Yun lang.